more Madula yung alam ko na ay ang tawi-tawi anyway. So yan, ang sakit po, ang sakit ng ginawa ng Marcos, no? Sa ating pong Tatay Digong, nakapasakit na napakasakit po ang ginawa nila. Knowingly po, ginawa ni Tatay Digong lahat po para sa bayan, hindi po para sa sarili niya, pero para po sa bayan. And yet, ganito po yung ginawa nila. Chef Marcos, grabe ka. Wala kang utang na loob, Marcos! Dad! Napalibing yung tatay mo! Naging presidente ka because of Duterte. Tapos, ganito yung ginawa mo sa kanya. Let's all pray, guys. Magkaisa tayong to all the Filipinos out there, magkaisa po tayo. Huwag natin antayin na mag-martial law kasi yun nga, pag nag-martial law, posible na mawawala yung election. So, posible makontinue yung Marcos government, no? So, let's all pray, magkaisa tayo, Pilipinas, and let's fight for our Tatay Digong. So, yan. Yes, ma'am, dagdag ko lang. Ano ba yung naramdaman nyo, yung balitaan nyo na ilipad na si Pangulong Duterte papuntang ibang bansa? Siyempre, hindi mo maiwasan na mangyak-ngyak ka. Hindi mo maiwasan. Kasi as a workers dito po sa Pilipinas, alam natin na because of Tatay Digong, tumaas po lahat ng sahod ng mga empleyado, no? So, hindi lang yon, alam natin na lahat na hindi lang yon yung nagawa ni Tatay Digong. Halos marami siyang nagawa. Majority ng ikakabuti ng ating bansa ay nagawa po ni Tatay Digong. So, please guys, paglaban natin ang ating Tatay Digong. Mensahe na lang. Mensahe. Ay, kumbaga kung mapanood ito ng kampo ng mga Duterte, ng kanyang mga kamag-anak, even si Vice President, baka mapanood niya to, ano yung iyong kanyang mensahe niyo po para sa kanya? Basta kayo? Kumain po kita. To Duterte's family, Ma'am VP Sara, to Sir Baste, and to Kitty Duterte and all the Duterte's family, kami po ay nakikisa sa inyo. Let's all pray and nananawagan po kami sa lahat po ng Pilipino. Magkaisa po tayo. Ma'am, pwede pa dagdag lang. Isa din po kasi sa nag-trending na video yung nakikiusap si Ma'am Hannah kay Torre na yung ginawa ni Tatay Digong ay ginawa niya para sa mga anak natin, para makauwi na ligtas sa mga bahay-bahay natin. Hello po, Sir Arnel. Ano ang mensahe nyo kay Torre na kahit lantang gulay na po si Tatay Digong kahapon, naka-oxygen, ay itinuloy pa rin nila ang pagsakay sa kanya sa private plane? Hindi po yun makatarungan. Hindi po makatarungan yung ginawa nila. So we really that our Tatay Digong is the sugar level is getting higher by that time, no? According to the news. And bakit po yung hinahayaan lang nila sa lagay na ng ating Tatay Digong, tapos hinahayaan lang nila na nakadoon lang sa may sofa, sa may chair, tapos hindi po gano'n dapat, no? As former president, hindi dapat nila ginawa yun. Dapat irespeto nila, binigyan nila ng halaga yung health ni Tatay Digong, no? Sana hindi na nila inisip na it's about the politics, it's about pero sana binigyan man lang nila ng respeto ang health po ni Tatay Digong. No, kasi what if ever may nangyari kay Tatay Digong because of that health status. So, diba? It's not, for me, it's very, very no. Sa Armed Forces of the Philippines, ma'am, ano naman po ang reaction niyo sa kanila? Kasi po, pagka-dakip sa kanya sa airport, ay dinala po siya sa Villamor Air Base at pinayagan siya na makalipad na to the fact na meron siyang ARO. Not necessarily siguro sa mga airport. Sa lahat ng mga sundalo na general level na natin, general na natin. Narinig ko din po kasi si Bongbong Bongbong na nagsabi na na sundalo, minahal ko po kayo. Si Bongbong, mga sundalo, minahal ko po.
totoo naman po yung guys. Minahal talaga ng ating Duterte, administration, Bongo, ang ating mga sundalo. No? Kaya dumaraming sundalo, dumaraming nakapasok ng sundalo, tumaas yung mga sahod nila because of the Duterte administration. And yet po, at nakita po natin yung mga lahat po ng mga sundalo no, na nagdala kay wala lang sila magawa. Wala silang magawa. Wala silang sila. Thank you. Ma'am, pang Bisaya po sa YouTube. YouTube po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang tawi-tawi. So yan, ang sakit po, ang sakit ng ginawa ng Marcos, no? Sa ating pong Tatay Digong, nakapasakit na napakasakit po ang ginawa nila. Knowingly po, ginawa ni Tatay Digong lahat po para sa bayan, hindi po para sa sarili niya, pero para po sa bayan. And yet, ganito po yung ginawa nila. Chef Marcos, grabe ka. Wala kang utang na loob, Marcos? Dad, napaliting yung tatay mo. Naging presidente ka because of Duterte. Tapos, ganito yung ginawa mo sa kanya. Let's all pray, guys. Magkaisa tayo to all the Filipinos out there, magkaisa po tayo. Huwag natin antayin na mag-martial law kasi yun nga. Pag nag-martial law, posible na mawawala yung eleksyon. So, posible makontinue yung Marcos government, no? So, let's just all pray, magkaisa tayo, Pilipinas, and let's fight for our Tatay Digong. So, yan. Yes, ma'am, dagdag ko lang. Ano ba yung naramdaman nyo, yung balitaan nyo na ilipad na si Pangulong Duterte papuntang ibang bansa? Siyempre, hindi mo maiwasan na mangyak-ngyak ka. Hindi mo maiwasan. Kasi as a workers dito po sa Pilipinas, alam natin na because of Tatay Digong, tumaas po lahat ng sahod ng mga empleyado, no? So, hindi lang yon, alam natin na lahat na hindi lang yon yung nagawa ni Tatay Digong. Halos marami siyang nagawa. Majority ng ikakabuti ng ating bansa ay nagawa po ni Tatay Digong. So, please guys, paglaban natin ang ating Tatay Digong. Mensahe na lang. Mensahe. Ay, kumbaga kung mapanood ito ng kampo ng mga Duterte, ng kanyang mga kamag-anak, even si Vice President, baka mapanood niya to, ano yung iyong kanyang mensahe niyo po para sa kanya? Tapos na kayo? Kumain ka na dati. To Duterte's family, Ma'am VP Sara, to Sir Baste, and to Kitty Duterte and all the Duterte's family, kami po ay nakikisa sa inyo. Let's all pray and nananawagan po kami sa lahat po ng Pilipino. Magkaisa po tayo. Yan po. Ma'am, pwede pa dagdag lang. Isa din po kasi sa nag-trending na video yung nakikiusap si Ma'am Hannah kay Torre na yung ginawa ni Tatay Digong ay ginawa niya para sa mga anak natin, para makauwi na ligtas sa mga bahay-bahay hello natin. po, Sir Arnel. Ano ang mensahe nyo kay Torre na kahit lantang gulay na po si Tatay Digong kahapon, naka-oxygen, ay ituloy pa rin nila ang pagsakay sa kanya sa private plane? Ay
hindi po yun makatarungan. Hindi po makatarungan yung ginawa nila. Though we really that our Tatay Digong is the sugar level is getting higher by that time, no? According to the news. And bakit po yung hinahayaan lang nila sa lagay na ng ating Tatay Digong, tapos hinahayaan lang nila na nakadoon lang sa may sofa, sa may chair. Tapos hindi po gano'n dapat, no? As former president. Hindi dapat nila ginawa yun. Dapat nirespeto nila, binigyan nila ng halaga yung health ni Tatay Digong. No? Sana hindi na nila inisip na it's about the politics, it's about pero sana binigyan man lang nila ng respeto ang health po ni Tatay Digong. No? Kasi what if ever may nangyari kay Tatay Digong because of that health status. So, diba? It's not, for me, it's very, very no. Sa Armed Forces of the Philippines, ma'am, ano naman po ang reaction niyo sa kanila? Kasi po, pagka dakip sa kanya sa airport, ay dinala po siya sa Villamor Air Base at pinayagan siya na makalipad na to the fact na meron siyang TRO. Not necessarily siguro sa mga airport. Sa lahat ng mga sundalo na general level na natin, general na natin. Narinig ko din po kasi si Bongbong, si Bongbong, na nagsabi na na sundalo, minahal ko po kayo. Si Bongbong, mga sundalo, minahal ko po. Totoo naman po yung guys. Minahal talaga ng ating Duterte, administration, si Bongbong, ang ating mga sundalo. No? Kaya dumaraming sundalo, dumaraming nakapasok ng mga sundalo, tumaas yung mga sahod nila because of the Duterte administration. And yet po, at nakita po natin yung mga lahat po ng mga sundalo na nagdala kay wala lang sila magawa. Wala silang magawa. Thank you. Ma'am, trompang Bisaya po sa YouTube. Panibago na naman guys. Ayan isang katutak na naman pulis. Ayan puro isang katutak. Ayan guys ayan isang katutak yan na mga pulis. Nagsigaw na naman kasi kayo ng Duterte. Ayan isang katutak. DRRD babalik sa Pilipinas. When brought back to local court to determine if arrest was proper. Ibabalik na si Tatay Digong. Ay! Duterte pa rin.